Sa panibagong interview kay dating Pangulong Duterte ay kumpirmado na ang kanyang pagtakbo sa 2025 elections. Lalo pa ngayon at lagi siyang number 1 sa mga senatorial surveys, kaya't hindi malayong pagbigyan niya ang nais ng taong bayan. So yun na nga guys, talagang tuloy na itong pagtakbo ni dating Pangulong Duterte para sa pagkasenador sa 2025 elections. Ayon nga sa kanyang naging bagong interview ngayon lang, ay kapag daw siya ay pipilitin ng taong bayan, talaga namang pinipilit siya ng taong bayan dahil nga sa nangyayari nga ngayong tila nga di umano korupsyon sa gobyernong ito. At ayaw nga nilang mag-open ng kanilang book of accounts. At tila nga ang pangbubusal sa karapatan ng tao na magpahayag o freedom of speech ay tila nga nakakakitaan na ni dating Pangulong Duterte na hindi na tama, sobra na. Isa lang naman ang punot dulo nito. yan ang tambalos-los. So panoorin natin ang video na ito. Tatay Digong, Mayor, former President. Well, unang tanong ko lang po yung pong lumabas na latest survey sa senatorial, number 1 po kayo. At yun po ang panawagan ng taong bayan, kayo po ay bumalik sa politika. Balik na Tatay Digong. Para silang kakampi. Ano pong masasabi niyo po dito sa senatorial na number 1 po kayo? Sa iyo lang ako nagpa-interview nito. Marami na kasi nagtatanong kasi doon sa siyudad ko sa Mindanao. Wala akong naibigay na sagot. Ayaw kong magpa-interview kasi ayaw kong sumagot. Pero titignan ko yung panahon. Hindi dahil sa gusto ko, ayaw ko na. Tapos na ako sa politika. Dumaan na ako pagka-presidente. Wala nang sa akin na meron pa akong ambisyon. Wala nang akong Kaya lang, kung sakali merong compelling reason na kailangan ang boses ko, pwede kasi magsalita ako sa civilian, but wala kang platform. Not unlike a senator. Ang platform mo is that you're a government official, tapos from time to time you have to say something and also to participate in the lawmaking process sa Congress. Ang masagot ko sa iyo, prangka-prangka, kung may rason, if there is a compelling reason na kailangan akong lumabas uli at pumasok sa politika, hindi na politika dahil gusto kong politiko, kung kailangan yung boses ko para marinig, I have to say something that is that is for my country, whether it is really a negative o positive yung sinasabi ko against usually yan sa gobyerno talaga. Baka mapipilitan ako, tatakbo ako. Kung may compelling reason lang. Kung wala, ayaw ko na talaga kasi pagod na ako. So yun, sabi nga ni Tatay Digong ay kapag daw gusto pa ng taong bayan na siya itumakbo o magpumasok muli sa politika. Pero ito naman talaga yung gusto ng taong bayan. Nagna-number 1 nga siya mismo sa iba't ibang senatorial surveys. Gaya na lamang nito, panoorin natin ang video na ito. Inilabas na ng research firm na Tangere ang kanilang pagpungad na 2025 midterm election survey ngayong 2024, kung saan nanguna sa napupuso ang kandidato ng mga Pilipino si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkasenador.
Kung sino-sino pa ang pasok sa Magic 12, kilalanin natin sa pagtutok ni Peter Marie. Nangunguna pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga potensyal na senatorial candidate sa darating na 2025 midterm elections. Batay sa resulta ng survey ng research firm na Takere, nakakuha si Duterte ng 62% voter support. Sumunod naman si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na may 57% voter preference, habang ikatlo naman si dating Senate President Tito Soto na may 46.7%. Swak din sa Magic 12 sina Senator Bongo, dating Manila Mayor Isko Moreno, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Bato de la Rosa, Senadora Amy Marcos, Senadora Pia Cayetano, Doc Willie Ong, at Senador Lito Lapid. Bigo, ngunit malapit sa Magic 12 survey naman ang pwesto ni Ben Tulfo, dating Vice President Leni Robredo, at dating Senador Ping Lacson. Isinagawa ang survey nitong January 10 hanggang 12 na nilahukan ng 2,400 na respond. Nako, paano yan? Habang hinihila nyo, sinisira nyo, ang mga Duterte, patuloy silang minamahal ng mga tao. And we all know, may kredibilidad, no, ang mga surveys. Kasi di ba, kumbaga, pag sa survey kulilat ka, mahirap ka talagang manalo. Eh, yan naman yung mga nakikita natin, no, every bago mag-eleksyon. Imagine niyo na lang mga lods, no, maging senador si Tatay Digong. Nako. At ito lang yung say ko, pag nanalo siya as senador, meaning hindi talaga natin maipagkakaila na former President Duterte ang isa sa minahal and most trusted na presidente sa Pilipinas. Kaya sa mga bashers dyan at mga anti, ano na? Heto na nga, Tatay Digong. Talagang ibinoboto ka pa rin ng taong bayan, mapa-survey na nga ito eh. Talagang number 1 ka at nangunguna pa rin. So, ang gusto talaga ng taong bayan ay pinipilit ka na tumakbo muli at pumasok sa politika. Ngayon nga 2025 ay sana ay dinggin naman ni dating Pangulong Duterte na pumasok bilang senador. Kasi nga, namimiss nga naman ng taong bayan ang isang dating Pangulong Duterte na namuno na maganda. Maganda ang kanyang pag-handle ng Pilipinas, lalo pa nung nagkaroon ng pandemic ay talagang na-handle niya ng maayos ang Pilipinas. At ang bilihin pa noon ay hindi naman gaanong kamahal. Hindi tulad ngayon, ang bigas noon ay nag-range lamang hanggang 35 pesos. Pero ngayon, Diyos ko, hanggang 60 pesos na ang bigas. At samahan mo pa ng isang tambalos-los niyang pinsan na daig pa ang presidente, daig pa ang isang PBBM na namumuno, na naghahari-harian nga dyan sa Kongreso. Aba, si PBBM ang aming presidente, tambalos-los, hindi ikaw. Basta kami, kay PBBM at kay Vice President Sara lang ang tiwala namin, hindi sa iyo. Dahil pinsan ka lang naman ni PBBM. Hindi ka naman Marcos, sabi nga ni Senator Amy Marcos. Hindi ka Marcos, Romualdez ka lang. So, ano kaya mga kaswita, no? Matuloy kaya itong, sabi nga niya, kapag daw siya ay pinilit ng taong bayan, ay sa ngayon, sa nangyayari ngayon, ay talaga namang gusto ng taong bayan na siya ay tumakbo sa pagkasenador. Eh ang tanong nga ng netizen, ay tutuloy kaya itong si dating Pangulong Duterte na tumakbo bilang senador sa 2025? Ano ba sa palagay ninyo? Ay huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, at kung bago ka pa lamang sa akin channel, abay mag-subscribe ka na para sa marami pang updates.